So for today's video guys, maglilinis tayo ng ating bahay kasi isa rin yan sa ating mga routine, daily routine. Siguro yan ang ipalagay natin first na lang yung paglalaba. Kasi kung recycle lang naman ng bahay ay ang mga damit natin, pwede naman nating i-skip yung paglilinis muna and then unahin talaga natin yung paglalaba dahil wala tayong masuot for that week kung maubos na natin yung ating mga damit. Now for today's video guys, maglilinis tayo ng bahay. Okay, kasi naglaba na ako. Ilang araw na rin akong naglalaba. So, maglilinis tayo ngayon. Yan po yung mga ng tagapalakpak. Kung gusto niyo pong mag-avail yan, PM lang po kayo sa page ng tagapalakpak. How to avail, okay? Yan ang ating rosary. Punas-punas lang po tayo guys kasi nga sobrang alikabok na kasi alam mo yung natin yung location ng bahay natin medyo malapit sa kalsada kaya mga ilang days lang after mong alikabok na. Yun ang tinuturo ko guys, ang mahal na araw natin at ang ating April 9 ay ang ating araw ng kagitingan, so holiday yun, mga holiday yun. Ngayon, punas-punas lang muna tayo guys. Kasi nga, pagka ang bahay mo ay malapit sa kalsada, madaling mag-alikabok yan guys. Oo. Ayan mga loads. Tapos na yung ating altar, munting altar nating punas-punasan. Sunod naman natin ang ating computer set. Yung ating computer set. Since wala naman tayong masyadong malawak na space kasi ang bahay natin ay 2 lipat kwadrado lang po. Bahay na po namin yon. As in, kumpleto na, may CR, may lababo, and everything na yon. Pinagkasya namin ang aming sarili doon. Oo. So, ang ating tabulator ng ating computer, madaling maalikabukan din. Ang hirap yan linisin kung punas-punas yan. So, brush po ang ginagamit natin guys para pati yung mga kailaliman, kasuluk-sulukan ng tabulator natin ay malinis natin yung alikabok. At ayan po ang ating CPU mga kalods. Inilagay natin diyan sa ang tawag niyan, likod ng ating monitor ang ating CPU kasi nga wala tayong space na malaki at dito sa bahay ang ating namin dahil ang mga idol ang ating 2 CPU kwadrado lang nasa likod lang po siya ng ating CR monitor kasi nga ngayon wala tayong space na malaki. Usually ang CPU ay nasa baba po yan. Nilagay natin pero wala po tayong monitor. Nilagay natin siya sa likod ng ating at hugasan po natin ang ating flower. Doon po sa ating flower vase. Isama na po natin ang ating vase. Yan po yung mga stones na nilagay po natin. Mga makulay po sila. Ang ating pong flower kasi, hindi na po siya yung original na nalalanta. Plastic lang po siya kaya pwede siyang hugasan pag naalikabukan na siya. Long lasting. Ibig sabihin, ang plastic ay long lasting. Kaya nahumusga. Ngayon, lagyan po natin siya ng dishwashing. And then, ibabrush lang po natin yun siya kasi hindi naman po natin pwedeng isahin yung mga leaves niyan. Madami yan. Tsaka maliliit. Ganyan lang. Pasadahan natin ng brush. Yung mga flowers niya, pwede natin isa-isahin kasi nga malalaki naman siya. And then, hindi naman siya mahirap ibabrush. Yung mga leaves lang talaga ay may mga maliliit. Mahirap po yan. Uy, may natanggal na. Di balik natin yan mamaya. Kasi nga, andyan lang muna, isiksik lang natin yan dyan. Okay na, ayos lang natin ang posisyon para hindi naman pangit tingnan. Ayan, iniisa-isa na po natin yung mga red browns na na yan. Hindi ko alam kung anong bunga yan. Hindi man siya flower kasi bilog man. Bunga yan, tayo siya. Hindi ko alam kung anong halaman meron yan. Ayan, pagkatapos natin yung hugasan at nababanlawan na, papatuyuin muna natin siya at saka natin siya ibalik uli sa vase. Okay mga kalods, ngayon ayan na siya medyo luminaw na yung itsura niya. Hindi katulad kanina malabo dahil sa alikabok.
Ayan. Ngayon, ayan po. Galing po yan sa nasira kong tali sa buhok. Kaya, sayang naman maganda itsura. Green lover kasi ako. Ay color green. Kaya, yun. Sinama ko na rin siya doon. Ayan, isama na natin yung ating vase. Linisan natin sa loob kasi bago yung mga bato na makulay na nilagay natin, naglagay pa ako ng mga stone kasi na galing talaga sa yung lupa, ganon. Ngayon, yung mga graba, maliliit. Tapos ngayon, saka natin ipaibabaw yung makulay na bato para maganda naman siya tingnan, okay? Ayun na mga kalods, tapos na, natuyo na siya. So, ibalik na natin siya sa ating flower vase. Tingnan mo, ang nilagay ko una ay ang mga stone na galing sa labas, yung mga graba. Ngayon, lagay na natin yung mga makukulay. Ayan, para siya yung tumibay, hindi moving yung ating flower, okay? Para siya, kahit hanginin man siya, or matamaan ng hangin, hindi siya mabubuwal, okay? Hindi siya sa pagkalagay, ayan na, straight na po ang ating flowers. Kasi inayos po natin yung mga stones pagkalagay. Ay, nailagay na po natin siya doon, ibalik na po natin niya siya doon sa, pinanggalingan niya. Ay, ito po yung galing sa tali ng buhok ko. At ayan na po yung natanggal kanina. Ayun, maganda ang pwesto pagkalagay. Ibalik na po natin siya sa dati niyang pwesto. Nasa tabi siya ni Nazareno. Ayun. Yan po siya, ganyan po siya ang ating munting altar. Mamaya na po yung iba. At ang ating kalendaryo naman, yan. Kasi wala naman po tayong ibang space. Ito na po siya, mga kalods. Malinis na po ang ating altar. Okay? Brush lang po yan. Wala pong punas-punas. Okay? Kasi mas maano yung brush. Tapos na.